Hi guys, so ito yung day 16 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano mag-record ng bill sa QuickBooks. Maraming way para mag-create ng bill sa QuickBooks. Pwede ka rito sa New, tapos click mo under Vendor, etong bill. Pwede rin naman, pupunta ka dito sa may expenses, tapos puntahan mo yung bills. So, kapag nandito ka na sa bills, meron dito nakalagay add bill. Makikita mo yun sa right, tapos create a bill. So, dito, kapag nag-create ka ng bill, si QuickBooks, pwede ka na rin sa kanya mag-upload ng autofill from a file. So, pag nag-upload ka kunyari ng invoice mo dito, kaya lagay tayo isa. Sample lang naman. And automatic siyang mag-upload ng file. At the same time, kapag meron siyang mga data dyan na pwedeng i-input dun sa bill natin, kinukuha niya na rin yun or minamap niya. So, unfortunately, wala siya nakitang payee. Pero ito ay kay Arizona to. So, dito sa vendor, dito mo ilalagay kung kanino mo siya babayaran yung bills, yan, for example. Tapos, pwede mo na rin i-connect dito yung ACH details ni supplier. So, meron siyang, pwede ka na rin mag-pay or magbayad through QuickBooks. Tapos, pwede mong ilagay dito yung details ng address nila. The term, kung anong term ninyo. Meron 75, due on receipt, 21 days, net 10, 15. So, automatic yan. Kapag nag-select ka, automatic from the bill date, naman siya ng due date naman niya. So, yung bill number, importante yan. And then, the category, kung saan mo siya i-categorize. Kung ano bang klase yung bill na nire-record mo. Kunyari, for example, nagre-record tayo ngayon ng Amazon Advertising and Marketing. Tapos yan, ito, automated siya. Galing siya dito sa pag-fill up, autofill. Naka-beta, pa rin naman yan ni QuickBooks. Tapos, usually, minsan tama, minsan hindi. So, the amount, yan. Tapos, kapag wala nang ibang details, yun na yung lalagay mo. Tapos, save and close na. So, kailangan tama rin yung mga nakalagay na details. Kasi kung hindi or mali, may mamamali yung pagbabayad mo sa supplier mo. Yun lang.